Sa pagpapatuloy po ng ating ikonsulta mo, pag-uusapan naman natin ang occupational safety at ang mga dapat malaman ukol dito ng mga empleyado. Pero bago po muna natin pag-usapan yan, let's all watch this. Marami tayong mga kababayan ang nagtatrabaho sa mga high-risk work environment. Sa bawat araw na pumapasok sila, kaalinsabi nito ay ang mga panganib na kailangan nilang suungin para kumita lamang ng pera. Ngunit sa bahagi ng mga employer, paano nga ba masisiguro ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado? Ano nga ba ang halaga ng occupational health and safety? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang Occupational Health and Safety Specialist na si Dr. Albert Asprek. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Yan nga, kasama po natin dito sa studio si Dr. Albert Asprek. Isa po siyang Occupational Safety Specialist. Ayan. Good morning po. Welcome here sa Good Morning, Kuya. Gandang umaga sa'yo. Good morning. Opo, kasi di ba responsibility po ng isang employer na to make sure yung kanyang mga employees ay nasa isang safety na environment. Di ba? Tama po ba yun? Totoo yan. Nakalagay yan sa Occupational Safety and Health Standards Rule 1005. Ang unang sinusundan dyan ay ang isang employer ay dapat magbigay ng ligtas na kapaligiran sa kanyang mga tauhan. Ligtas at malusog. Yun ang una. Tapos Hindi lang po sunod-sunod, yan apat. hindi lang po yan limited dun sa mga factories na mga pinagtatrabahuan, no? Kundi po sa lahat ng mga businesses and companies. Totoo yan. Kahit dito sa studio, tignan mo lang yung mga camera. Di ba, isang katutak yung kable nyo. Habang gumagalaw yung camera at yung gulong sumagasa sa kable, putol yung feed. Tignan mo nakalagay sa gulong. May tinatawag tayong machine guard. It prevents not just people from getting hurt on their toes, pero pati yung gamit nyo para di masira yung From trabaho. falling. Ayun, huwag na tayong lumayo, di ba masyadong maliwanag? Of course, yung UV light, no, pwede rin mag-cause ng magbigay ng mga pigmentary disorder sa mga naka-expose doon. Kasi chronic exposure talagang nag-accumulate yan eh. Ano po ba ang parusa sa mga employers, sa mga companies dito sa atin na hindi sumusunod sa standard occupational safety measures? Ang una ho dyan, mayroong warning. Warning para magkaroon ng compliance yung mga may-ari ng kumpanya. Meron silang sapat na panahon na binibigyan ng Department of Labor para sundan. Tapos babalikan ulit, pangalawang inspeksyon. Kapag hindi sumunod, meron ng pataw na penalty. At tapos ano-ano pa po yung mga dapat tandaan ng isang employer para po masiguro na safe yung kanilang mga employees? Ang employer ho, maraming iniisip. Para matanggal sa kanya yung pagbubusisi ng lahat ng mga gabay. Meron ho tayong tinatawag na safety officer. Ang safety officer, yan ho yung pinag-a-attend na isang training. Ang training na yan, ang tawag dyan BOSH, Basic Occupational Safety and Health. Yan ho ay 40 oras na training na binibigay para doon ipaalam sa kanya lahat ng dapat sundan ng batas para sa employer at saka sa employee. Siya ang taga-implement. Depende sa dami ng tauhan sa isang kumpanya, may ratio and proportion kung ilan ang safety officer sa bawat tao. Halimbawa sa studio. Ang classification nito ay hazardous. Tatlo yung classification, hazardous, highly hazardous, at saka non-hazardous. Ang pasok nyo, hazardous. So for every 50 people, kailangan may isang part-time safety officer. Parami ng parami rin yung tao, parami ng parami rin yung safety officer, para may nakatutok. Meron po bang isang agency, bukod po sa PICOM kayo na doctor? Oo. Ayan po. Yun ang asosasyon po ng mga doctors na nasa, ang kanilang specialization ay occupational medicine. Meron po bang bukod na ahente ng pamahalaan na how do you call that, regulating body po para to make sure na meron pong mga ganitong sector po sa bawat kumpanya ng mga na pinapasukan po ng mga empleyado? Mayroon ho. Ang PICOM, yan ay organisasyon ng mga manggagamot na may kinalaman sa industriya. Yung
Sa ngayon ng pamahalaan, ito yung Bureau of Working Conditions at saka Occupational Safety and Health Center. Yan ay agency ng Department of Labor and Employment. Sila yung may police authority. Sige, go ahead. Sinabi niyo pong meron silang police authority, ibig po bang sabihin natin meron din silang mga visitorial rights na pwede silang mag-surprise visit kung talaga bang Pwede ho. nagpo-comply? Meron ganon. Yung kahuli-huli ang ginanap na Congress, National Occupational Safety and Health Congress 2 weeks ago, dalawa ang paraan ng pagbisita. Isa, pwedeng announced. Yung announcement na yon, ayon sa batas, meron kang sinusundan na criteria kaya binibisita mo isang kumpanya. O di kaya, merong tao sa loob ng kumpanya na nakakaramdam ng mga pamiminsala o may mga panganib na nakikita, sinasabi sa safety officer, ayaw naman gampanan ng employer. Kaya nangyari, dinidiretso sa Department of Labor. Yun ang dahilan ng isang scheduled visit. Pero meron din mga sa ngayon ng pamahalaan, dito lang tayo sa Bureau of Working Conditions, kapag umiikot, nasa kalsada, may nakitang mali, pwede niyang pangunahin kaagad na itigil yung trabaho. Kasi pwedeng malagay sa alanganin yung manggagawa, mapinsala o mamatay. Pwede niyang tigilin kaagad. Based on your experience po as an occupational safety specialist, ilan na po, marami pa rin po ba dito sa Pilipinas ang hindi sumusunod sa regulation na to? Marami ho. Marami. Matitigas ulo. Higit sa 8,000 mga industriya ang meron dito na nakaregister sa DOLE. Pero 200 lamang ang mga kasama sa Bureau of Working Conditions na sumusubaybay o nag-i-inspect. Maraming hindi nagre-register. Ang dahilan nun, yung iba sa kanila, hindi alam na dapat i-register. That's what I'm gonna ask nga po sana. What are the things that you do in your organization po para po magkaroon ng awareness yung mga companies dito, yung what they should do about occupational safety? Sana kung lahat May ng tao sa buong promotion Pilipinas ba? nakikinig dito. Ano? Well, dun sa, ang una, meron tayong Presidential Decree number 442, Labor Code. 3 ang layunin yan. To ensure industrial peace, to protect the employer and to protect the employee. Sa ganong paraan, meron ng layunin na susundan lahat. Yung Bureau of Working Conditions and the Occupational Safety and Health Center, ang ginagawa nila, sila yung nagdi-disseminate ng information. They conduct training, they conduct inspection, and ginagawa din nila ng paraan na makatulong sa mga kumpanya na makakomply. Kapag hindi kaya mag-comply, ang ginagawa nila, they provide assistance. The assistance may be either through the training itself or they conduct the testing for the companies para malaman kung yung gamit nila ay sapat para mabigyan ng kaligtasan yung mga tao. Yung ginagawa pong ganyan nila ay binabayaran po ng company. Oo. So, kumbaga parang outsourcing yung mangyayari. Oo, mangyayaring ganun yon. Yung sa gobyerno, ang ginagawa ko dyan meron silang may provision na kailangan talagang gawin nila dahil nakasulat yan sa panukala nila. Pero yung mga safety officer, safety consultants, sila ho, they are paid. Pwede silang private individual na nagsilbing empleyado o pwede silang contractor. Ang isang safety officer ho, katulad ng mga itinetrain ng Department of Labor o yung mga safety training organization, kapag nakapasa ng Basic Occupational Safety and Health course, sila na ho ang magsisilbing tagatulong sa mga factory, sa mga ibang establishmento, at sila na magsisilbing tagasabi sa mga tauhan at saka sa boss na ito ang dapat sundan. Okay. Isa lang naman ang batayan dyan Occupational Safety and Health Standards. Nasa internet. Okay. So, saan po nila po pwede kayo kontakin just in case they want to know other details about occupational safety? Meron ho kaming opisina, nasa 3rd floor ng Delta Building. You can call us sa 666-1204.
Ayan. Maraming salamat po, Dr. Albert Aspret. Isa po siyang occupational safety specialist. And this time naman po, silipin natin si Grace Casen mula sa ating clinic ni Kuya. Grace!